Hi everyone, my name is Phoebe and welcome to my Van Life channel. Today, pag-uusapan natin itong reliable power source na pinadala sa atin ni EcoFlow, which is the River 3 Max Plus. Maybe some of you are asking, bakit pa ako humahanap ng portable power station kung ganito naman yung setup ng van ko na meron na akong kuryente? Well, actually guys, it's been, I think, 4 or 5 years since yung last na van build ko. And unfortunately, yung battery cells ng house battery is nagde-deteriorate na. And hindi na siya ganun katagal mag-hold ng charge. Kaya, kailangan ko talaga ng backup power source na reliable, durable, and this time talagang gusto ko na yung tumatagal. So, shoutout again kay EcoFlow for sending us the River 3 Max Plus para matest natin siya in real van life situation. So, ano nga ba itong EcoFlow River 3 Max Plus? Ang EcoFlow River 3 Max Plus is a reliable power station na pwede natin magamit in cases of a power outage or kaya nagka-camping tayo na walang saksakan. So, let's start with the base unit, which is called the River 3 Plus. So, itong River 3 Plus pa lang na to ay meron na siyang 7 output ports. Meron siyang 3 AC. So, ito. Tapos, meron din siyang dalawa sa likod. 2 USB-A, isang USB-C. Actually, ang lakas ng USB-C neto, 100 watts. Tapos, meron din siyang isang cigarette plug. So, all in all, 7 siya. 1, 2, 3, 4, 5, and then 6 and 7. And take note, lahat ng saksakan na yan, pwede natin gamitin ng sabay-sabay. And also, bukod sa saksakan, meron din siyang ilaw. First is dim, and then merong bright, and meron ding SOS. Ang bigat nito is 4.7 kilograms lang, and as you can see, madali siyang buhatin. Actually, kaya nga siya ng isang kamay lang, so very handy siya talaga pag magka-camp. And ang gusto ko sa kanya is maliit siya, and yung handle niya naka-blend in sa shape niya, napakadali lang niyang i-store. So, hindi katulad ng mga ibang power station na gamit ko na merong mga handle dito, ganyan. Very seamless ang pagkaka-design sa kanya. Yan. Pero don't let it size fool you kasi ito palang River 3 Plus na to, meron na siyang 286 watt-hours and meron din siyang 600 watts rated power output and meron din siyang 1,200 na X-Boost. Actually, yung capacity nito is more than enough to power up my van life essential. Kaya itest natin yung mga appliances or gadgets na lagi kong ginagamit dito sa loob ng van para makita natin kung kaya niya talaga. So, ngayon, meron tayo naka-charge na 2 mini fan. Ito yung mga rechargeable mini fan. 12 volts na fan na continuous running lang siya. Also, isang tablet na naka-charge. And nagdodraw ito ng 25 to 26 watt, 67%. Kaya niya pang mag-charge or tumagal ng 5.4 hours with continuous use. Palitan natin tong setup. Charge natin yung lamp na lagi kong ginagamit sa labas. Maliit na router. Also, isasaksak natin yung electric fan na continuous, cellphone, or ng tablet. Ayan. 29 to 30 watts lang yung ginagamit niya and 4.9 hours pa siyang tatagal with 66% battery. Kung yung fan na lang natitira at saka yung router, which is yun naman talaga laging natitira pag matutulog na tayo sa gabi, kaya niya pang tumagal ng 8.3 hours. 13 watts lang yung gagamitin niya. Pero what if kailangan natin ng mas matagal at mas malakas na power, diba? Kaya gusto ko tong EcoFlow River 3 Plus kasi pwede siyang lagyan ng expandable battery. And ang meron ako ngayon is yung EB600. So, ito siya. Itong EB600 is a smart battery na pwede kong i-connect dito sa River 3 Plus. So, maganda dito is ipapatong ko lang tong base unit, yung River 3 Plus, dito sa EB600. So, itong EB600 is a smart battery na merong 572 watt-hours capacity and meron din siyang sariling on button. So, meron siyang isang USB-C na 140 watts. Now, these two combined, yung River 3 Plus and then yung EB600,
This is what you call the River 3 Max Plus. And together, meron siyang capacity na 858 watt-hours. Meaning, mas matagal niya nang kayang i-power up yung mga appliances natin and mas maraming beses na natin pwedeng paulit-ulit i-charge yung mga gadgets. I-test na natin yung mga madalas kong gamitin sa van. Simulan natin siya dito sa mini freezer. And yung saksakan niya is ito. And ito yung River 3 Max Plus. And ayan, nakita mo nag-on. So, set natin. And hintayin natin mag-power up yung mini fridge kasi minsan matagal siya. Pero as you can see, ayan, wala pang output. Nag-power up na yung mini freezer and kumakain siya ng 45 or around 45 to 50 watts. So, sa 64% na battery na kumakain ng 45 to 50 watts, kaya niyan tumagal ng 11.2 hours using the River 3 Max Plus. Curious din ako, paano kung yung mini freezer na to at saka yung electric fan yung pagganahin natin. Tignan natin kung gaano katagal yung itatagal niya. This time, ito naman yung gagamitin natin, yung AC na clip fan. Hintayin na lang ulit natin na mag-cycle yung compressor ng mini freezer and then sukatin natin. But for demonstration purposes, itong clip fan AC natin na may 14 watts, kaya niya pang tumagal ng 1 day. So ayan, nag-cycle na ulit yung mini fridge. And ayan, kung makikita nyo, 60 watts na yung kinakain niya. And every time na magsa-cycle yung freezer natin, nag-change yung oras. So, nagiging 9.2 hours na siya. Ayan, actually 7.9. Nag-update siya. So, sa River 3 Max Plus, ang 62 watts ay kayang tumagal ng 7.9 hours pag 64%. Kung plano mong paandarin yung mini freezer and clip fan mo ng magdamag, pwedeng-pwede yan. Kasi yung mga ref or freezer naman, pag na-reach nila yung certain temperature, yung compressor nila titigil. So, babalik na naman sa mas mahabang oras or in this case, 1 day na naman siya ulit. But every time na magsa-cycle up siya, ayan, magiging 7.9 hours. For sure, pag-aabot ka pa ng kinabukasan and kung may solar panel ka naman, pwedeng-pwede mo ulit i-recharge yung power station mo without having to worry na maubusan ka ng power. Ngayon, ang gagawin naman naming setup is yung parang work from home or working remotely. Ngayon, naka-charge yung 2 laptop tsaka isang Starlink. Kaya pa siyang tumagal ng 6.2 hours na gamitin bago malubat. Ito ay isang laptop na lang yung china-charge. Tapos nakasaksak pa rin yung Starlink natin doon sa likod. And 113 watts ng 7.8 hours pag 92%. Hello, kakagising ko lang. Magbe-video sana ako dito kanina. Kaso, sa sobrang puyat, nakatulog na ako. Ito yung itsura ng bed. And then, chinek ko yung laptop ko. Low-bat na siya. So, very timely. I-charge ko siya. Ito yung River 3 Max Plus. Ito ngayon yung ginagamit ko para i-power up tong electric fan. As you can see, gumagana siya. And right now, ang kinakain niya is 12 to 13 watt. Kaya niya pang paandarin tong fan continuously ng 1.8 days bago siya malobat. And, idadagdag natin tong laptop ko kasi 29% na lang yung laptop. Isasaksak ko rin dyan. Kasi kailangan ko magtrabaho. Gagamitin ko na lang yung USB-C kasi 140 watts naman yung kaya niyan. 100 to 140 watts. And pag direktang DC kasi, mas malaki yung matitipid na kuryente. Lilipat ko na lang itong laptop dito. Dito tayo sa 100 watts. Charging na siya. 30% na. And ang kinakain niyang output is 104 watts. And sa ganitong setup, kaya niyan tumagal ng 7.1 hours. Pero kasi ito, madali lang ito ma-charge eh. Mga 1 hour lang. Kaya hindi kailangan ng laging nakasaksak. I think maghihilamos muna ako and then magkakape ako para magising-gising naman ako, diba? Currently, ang reading ng battery natin is 76%. Isasaksak ko tong water heater. Titignan natin kung gaano kataas yung wattage na kakainin nitong water heater tsaka ng mga nakasaksak and gaano katagal yung duration. Nagpalit yung wattage ng
655. Yung tagal niya is 58 minutes sa 76%. Pero syempre yung pag-iinit ng tubig hindi naman naabot ng 57 minutes, diba? At most mga 5 minutes lang yan. Again, sa setup na to, yung water heater, tapos nag-charge yung laptop, and nakakabit din tong electric fan sa taas. Ayan, gumagana siya. Namatay na yung water heater ko. And bumalik na siya ulit sa 45 watt. 11 hours na ulit siya. And 69% na lang yung natira. Currently, ang nag-charge na lang is yung laptop saka itong electric fan. Pero yung laptop ko, 95% na. Pag nag 100% na yung laptop ko, tatanggalin ko na sa saksakan. Okay. Fully charged and 100% na yung battery ng laptop natin. Papakita ko lang sa inyo. 100%. And meron pa tayong natitirang 67% na battery sa River 3 Max Plus and 19.5 hours kung continuous natin gagamitin itong electric fan. Now that we know kung gaano kalaki yung capacity niya at gaano siya katagal pwedeng gamitin, I think the next big question naman is paano natin siya i-charge? There are 3 ways to charge yung EcoFlow River 3 Plus or the whole unit itself na EcoFlow River 3 Max Plus. AC, which is pag-charge gamit yung mga saksakan natin sa bahay. And ang taas nito kasi umaabot to ng 600 watts input. Or in my case, mas mataas pa siya, papakita ko mamaya. Tapos meron din siyang solar charging. Ang maximum input naman ng solar charging is 220 watts. And then car charging, so we can charge on the go. Ang favorite feature ko talaga netong River 3 Max Plus is how fast it charges. So, kung itong nasa taas lang na base unit, which is the River 3 Plus, it can charge from 0 to 100 in just 1 hour. Pero pag isasama naman natin tong EB600, tapos pag-combine sila as a River 3 Max Plus, it can charge from 0 to 100 in 1.8 hours. Sobrang laking difference nun sa mga nagagamit ko dating power station na umaabot ng 4 to 8 hours bago ma-full charge at bago ko pa magamit ulit. I think malaking factor din kasi na yung input charging netong River 3 Plus, umaabot siya ng 600 watts plus based doon sa nakita ko. And yung mga ibang power station na nagamit ko, ang pinaka-maximum input lang nila doon sa AC is 200 watts. So, isipin mo yung sa kanila 200 lang, tapos kay River 3 Max Plus, umaabot siya ng 600. 3 times faster talaga siya. Nagsama din pala si EcoFlow ng solar panel na 160 watts. And nagustuhan ko naman dun sa solar panel na yun kasi very handy siya. May sarili siyang bag, tapos ang nipis lang niya. Hindi katulad ng mga bulky traditional solar panels na nakikita natin. Itong River 3 Plus, yung maximum input niya is 220 watts. Yung mga ibang nagagamit ko na power station, ang maximum lang nila na input for solar charging is 100 lang yung nakita ko. So, twice as fast na din yung charging niya, diba? Sobrang laking tulong. Lalo na ngayon na tag-ulan, pag malaki yung solar panel mo, tsaka malaki rin yung input charging ng solar mo, mas marami ka talagang maha-harvest na araw and mas madaling mafu-full charge yung power station mo. And yeah, ngayon tag-ulan kasi, laging cloudy, o kaya kung di naman cloudy, talagang umuulan siya and ang konti lang ng window na may araw. So, every time may chance na magkaroon ng araw, syempre mag-charge tayo agad, diba? So, the combination of having a big solar panel and fast charging really helps a lot. Another cool feature na meron si EcoFlow River 3 Plus is called pass-through charging. So, ano nga ba yung pass-through charging? Ibig sabihin lang nun is habang charge mo si River 3 Plus, ay kaya niya ring mag-power up or mag-charge ng mga devices at the same time. Pakitaan ko kayo ng demo. Charge natin yung River 3 Plus gamit yung AC plug. Sasaksak ko siya dito sa extension na galing sa bahay. Kung makikita nyo, meron na siyang input charging. Habang mag-charge siya, kasaksak ko yung laptop dito. Basically, ang nangyayari, yung power na nanggagaling dito sa AC is dumadaloy lang papunta dito sa River 3 Plus and then from River 3 Plus, mag-charge siya directly sa laptop. Sobrang na-appreciate ko yung feature na pass-through charging kasi habang sinacharge ko yung River 3 Plus, na-charge ko na rin yung mga gadgets ko at the same time. Mas nasusulit yung time frame na merong araw pag gano'n. Tapos
ito rin yung tinatawag nating pass-through charging. May input siya galing dito sa solar panel. Yung solar panel, nag-harvest ng energy galing sa sun at sinacharge na to ng 23 watts per hour. Yung laptop at saka yung Starlink, kumukuha ng 113 watts per hour. Now, don't think na pang outdoor or pang camping lang to dahil tong River 3 Plus or yung River 3 Max Plus is also a professional grade UPS for home solution. Meron siyang less than 10 millisecond na switch over para hindi ma-damage yung mga appliances natin or kunyari pag nag-work tayo, hindi biglang mamamatay yung mga computer tapos malulose natin yung mga files. And I believe importante talaga yung feature na to lalo na sa mga nag-work from home na naka-desktop. So, ganito pala yung itsura ng home office setup. Itong monitor na to, kumukuha siya ng power galing dito sa laptop. And then, itong laptop, itong monitor, at saka itong electric fan, lahat to ay nakasaksak dito sa extension na to. And then, yung extension naman na to, nakasaksak sa bahay na. Hahatakin ko tong plug na to para makapag-simulate tayo ng brownout. So, ayan, naturally, namatay yung monitor at saka namatay din yung electric fan. And then, yung laptop naman, nag-dim siya ng onte kasi nag-switch over na siya sa battery mode. Paano nga ba natin magagamit as UPS itong River 3 Plus? First, bubuksan mo syempre yung River 3 Plus. Make sure na i-on mo tong AC. Makikita mo iilaw siya, diba? Itong saksakan ng extension kung saan nakasaksak yung laptop, monitor, at saka yung electric fan, isasaksak ko siya dito sa AC. Gumana na yung electric fan and nag-on na din yung monitor. Ang importante dito sa lahat, itong River 3 Plus, isasaksak din natin siya diretso dun sa saksakan sa bahay. Makikita nyo, meron na din siyang input. So basically, para rin siyang pass-through charging. Simulate ulit natin yung brownout. Tatanggalin ko lang tong saksakan ng River 3 Plus na galing sa main source ng bahay. Yan, hindi man lang siya kumurap kahit konti. Kasi meron tong less than 10 millisecond na magsuswitch over siya and gagamitin yung power ng River 3 Plus. Galing sa 100% yung River 3 Plus nyo, tatagal pa to ng 3.1 hours using 83 watts. Pero pag yung setup nyo naman is yung River 3 Max Plus, kaya niyang tumagal ng 8.6 hours. O diba, ang laki ng naidagdag sa oras niya. Nakadagdag siya actually ng 5 hours. Siyempre, pag mag-i-invest ka sa power solution, gusto mo yung maglalast talaga ng matagal. Hindi yung bibili ka ngayon, tapos after 1 to 3 years, wala na, nag-deteriorate na yung battery or sira na. And I think magandang investment talaga tong River 3 Plus or kung gusto mo tong dalawa, River 3 Max Plus. Kasi yung battery na ginagamit nitong River 3 Plus is vehicle grade LiFePO4. Kaya kayang-kaya niya yung 3,000 charges. So, kahit mag-charge ka ng araw-araw, 10 years pa bago bumaba ng 80% yung capacity. Tapos, yung whole unit itself is IP54 waterproof. So, ibig sabihin, protected siya from water splashes, hinang ulan, and also fireproof and drop-proof siya ng up to 1 meter. Kaya built to last talaga siya. And I believe that the River 3 Plus is also designed with the user in mind. Dahil bukod sa napakatahimik niya pag ginagamit mo siya, gumawa rin sila ng app para dito. So, dun sa app, makakontrol mo yung input and output charging, tapos para siyang remote control na din. And makakontrol mo din dun sa app yung X-Boost feature niya. Pwede mo siyang i-on dun. Actually, ang dami pong pwedeng gawin dun sa app nila. O, diba, sandali lang yung lumipas, 100% na agad yung battery. Pagkakabitin ko na sila para ma-charge ko na yung EcoFlow River 3 Max Plus. Para sa mga susunod na adventure ko or mga adventure bukas, ganyan. So, whether naghahanda ka sa brownout or para sa remote work or o kaya kailangan mo lang ng reliable power source on demand, ang EcoFlow River 3 Max Plus yung nagpapatunay na one power, all places talaga siya. So, if you think ready ka na to have your own EcoFlow River 3 Max Plus, or kung gusto mo muna magsimula dito sa taas na base unit lang, which is the River 3 Plus, head on over to the description box para sa mga big discounts, free solar panels, or an additional 5% discount using my code. That's it, guys. I hope nakatulong sa inyo tong video. And as always, thank you guys for watching. See you on the next one.